Mga kapasyon, magandang araw. Huwag galoing manood, pag-subscribe sa aking YouTube channel. At linggo-linggo po'y mabibigay ako ng dagdag kaalaman para sa ating, especially sa ating mga backyard racers na gusto matuto, gusto maragdagan yung kaalaman sa pagmamanok. Maraming salamat. Kita-kits tayo, mga kapasyon. Magandang araw ulit, mga kapasyon. Ito na. Pag-uusapan natin yung fight day talaga, kung anong gagawin, kung anong sistema. Kasi marami nagtatanong, Dok, sa fight day ba, magbibigay ba tayo ng pagkain? Magbibigay ilang gifts ng tubig? Mga kapasyon, depende to, no? May mga handlers na during sa fight day, hindi na nagbibigay ng pagkain, hindi na nagbibigay ng tubig. No? Yung isa yan sa mga naranasan nila, na-experience sila, na talagang wala silang problema pagdating sa araw ng laban. Monitor na lang nila ang galaw ng manok, ang hipo ng manok, kung wala bang pagbabago. Sa mga hindi sanay, saka hindi nyo ginamit yan, huwag diretso gagawin ninyo. At saka may nagsasabi, Dok, na may mga manok, Dok, na kaya niya na pwedeng hindi pagkainin, hindi painumin sa araw ng laban. May ibang handler na sasabi, Dok, may mga bloodlines na hindi pwede yan. Lalo na sa mga roundheads, sa mga light fowls, sabi nila. Roundheads, so mga off-color, ganyan. So yan ang mga yung sabi-sabi nila. Pero kung sakasakaling magbibigay kayo, siguruhin nyo lang na sa pagbibigay ninyo, mayroon na kayo sariling record. No? May alam yung fight schedule mayroon ka na. No? Mahirap yung mapapakain ka tapos titingnan mo rin yung timbang ng umaga. Tingnan mo yung timbang umaga kung umakyat hindi. Pag umakyat yung timbang ng manok, tapos magbibigay pa kayo ng pagkain, delikado badwit yan. May mga badwit, mga kapasyon, na malalaki yung penalty. May 5,000, may 10,000, lalo na sa pag-event. Sa mga small time derbies, 3-cock, 4-cock, minsan, mga 1,000, 2,000, mga ganyan. So, kaya, pero sa pagmalakihan na delikado yan. No? Kaya, talagang monitoring, number 1, pagtimbang mo ng last timbang mo ng umaga, doon ka na sa cockpit, ayusin mo talaga yung timbangan mo, dapat nakakalibrate yan sa sabungan na timbangan. Kasi hindi pwede yung timbangan mo ang masusunod, kundi yung timbangan sa sabungan. May nakikipag-argue yan. Wala silang magagawa dahil pa-derby ng sabungan, of course, timbangan ng sabungan ang masusunod. So, kung sakasakali, nagsubmit ka ng 2-flat, kak siya. Give and take 40. So, dapat nandoon ka lang sa 2,040. No? 2-flat, 2 kilograms. Dapat, sa final fight mo, 2,040 ka. Pag ang kalaban mo, parehas kayo ng timbang, 2-flat, 2 kilograms ang submission, dapat kayo, monitor mo yung timbang ng manok mo. At saka, sa umaga, dapat monitor mo rin yung pagkain mo. Kung sakasakaling pagtimbang mo ng umaga sa fight day, nasa 2-flat siya. Tamang-tama lang talaga. Pag ang laban is umaga, huwag ka na magbigay ng tubig, huwag ka muna magpakain. Lalo na pag umaga. Ay, mga fight, mga 9, 10, 11, ganyan, no? Pero, pag ang laban mo is afternoon, no? May mga afternoon na laban. May schedule ka, mga 2 o'clock, 3 o'clock. Kung sa tingin mo, maganda ang tunaw ng manok mo, kilala mo yung manok mo na hinanda. Kasi may mga manok na magaling magtunaw, may ibang manok na mabagal magtunaw. Yan, delikado yan. Pag magbibigay ka ng, pag hindi mo mamonitor yung feeding na pagkain during fight day. Kung sakasakaling, ang kalaban mo ay 2,010 or 2,005. Ang timbang ng manok mo na sinabit is 2 flat, 2 kilogram flat.
ang mangyayari yan, mag-good weight ka sa 2040 kasi ang give and take is 40 grams. So meaning, yan ang tawag habol-habol. Hahabol, pwede kang magbigay dahil hahabulin mo timbang ng kalaban. Pag ang kalaban mo nag-submit ng 2010, hindi ka pang magbigay ng 10 grams kung sa kasali malayo palaban. No? Kasi hindi ka mababadwit. Pero, pag sa tingin mo, ang timbang ng manok mo ay umakyat sa final weight mo nung umaga bago ka kapakain. Umakyat ng 10 grams or 5 grams. Usually ganyan. Ang advice ko sa inyo, huwag basta-basta magbigay ng pagkain. Ang gagawin mo lang, monitor ka na lang every 2 hours. Drop mo yung manok, monitor mo yung timbang niya. Ha? Huwag kang basta-basta magbigay ng pagkain sa umaga kung tingin mo umakyat yung timbang ng manok mo. Kahit nasabihin pa nating lamang doon sa schedule ng 5 grams or 10 grams yung kalaban. Kasi minsan, during fight day, may mga manok na nagpigil. Nagpapalabas, pagpigil, palabas ng ipot. Kaya delikado ka sa badwit. Usually, pag sakaling ang laban ko is afternoon, no? Laban afternoon, tapos kilala ko yung manok ko na kaya niyang itunaw, yung ipakain ko niya ng umaga, pwede ko magbigay ng 5 grams lang. Kung ang laban ng manok ko is gabi, pwede ako magbigay ng umaga ng 10 grams. No? Pero, siguruhin natin na yung submitted timbang mo, pag final timbang mo ng umaga, hindi umakyat yung timbang ng manok. Kasi pag umakyat, problema ka kung mamibigay pa ka ng pagkain ng umaga. Pero sa mga handler na hindi na magbibigay ng pagkain at tubig sa fight day, walang problema yun. Pero usually sa mga handler na ganyan, walang tubig sa fight day, walang kain sa fight day, grabe yan sila magbawas. Magbawas ng 60 grams, 70 grams, 80 grams, usually ganyan. Tapos, one day before the fight, 1 meal before the fight, nabibigay na lang ng 20 grams. No? Ganyan. Pero pag hindi ka sanay, no? Lalo na sa'yo, tingin mo, manok ko, hindi pwede ito gutumin, hindi ito pwedeng pigain. So, advice ko sa inyo, talagang, meter-meter lang sa pagkain. Kunti-kunti lang. No? Monitor ka na lang sa timbang para hindi ka mabadwit. Kasi minsan, pag mabadwit ang manok natin, doon ang problema. Daming problema kasi gusto mong habulin, sige ka drop, sige drop. Ang nangyari sa manok mo, na-stress na nga na-stress, resulta, nag-off na yung manok natin. Recourse gagawin natin dyan during sa final reweighing, pag i-fight na yung manok mo, magdala ka talaga ng kunting. Kasi ikakat mo yung kunting balahibo sa puwet, kung sakasakaling 5 grams lang diferensya o 3 grams lang diferensya, kasi depende yan sa sabungan kung anong klaseng timbangan meron sila. So yan po mga kapasyon, isa na namang segment ng ating IFM. I hope, especially sa mga backyard, marami kayong natutunan sa araw na to. Maraming salamat po.